Kasi kanina may Brother Abel. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, sa amin pong pagpapatuloy ng aming digital evangelism mula po sa Central Section 2 dito po sa Quezon. Ay amin pong malugod na muling inaanyayahan ng lahat para sa isang panibagong paksa sa pag-aaralan ngayong gabi. Alam po namin na kayo nasiyahan sa karaang gabi at ngayon po ay atin pong muling babalikan ang pananabik nito sa atin pong muling pag-aaral sa pangunguna ng ating minamahal na pastor. Ngayong gabi, minamahal na mga kaibigan, mga taga-subaybay ng amin pong live streaming na ito, amin po muli kayong wine-welcome at binabati ng isang magandang gabi ng Panginoon dahil sa napakagandang oras na ipinagdalot sa atin. Ang atin pong programa ngayong gabi ay sisimulan sa pananalangin o muna ni Sister Lolit Obon. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, ang naming nasa mga langit ka. Sa gabing ito, Panginoon, lubos kami nagpapasalamat sa patuloy mong pag-iingat sa bawat isa sa amin. At sa gabing ito, Panginoon, kami muling lumalapit sa ikalawang gabi ng sinasagawang live streaming ng pangangaral. Panginoon, sa iyo po namin inihabilin ang lahat at amin din pong nilalapit kaibigan na kasama naming makikinig ngayong gabi. Nawa, Panginoon, ay patnubayan ng banal na Espiritu at lalo't higit, Panginoon, ay aming dinadalangin si Pastor Julie Estrada na kung saan siya po ang iyong ginagamit upang ipangalap ang iyong banal na gawain. Tulungan, Panginoon, siya at pakisamahan ng iyong banal na Espiritu. Lahat nawa ng kanyang mga mensahe ngayong gabi ay makapagpapatibay sa bawat sa amin, lalo tigit sa aming mga kaibigan na nakikinig. Tulungan nawa, Panginoon, ang audio na kanyang gamitin, naway maging maliwanag mula sa pasimula hanggang sa matapos. At kami, Panginoon, ay umaasa ng inyong patnubay at siya namin mararanasan. Patawarin niyo po, Panginoon, kami sa lahat ng aming kasalanan at tanggapin nawa, Panginoon, kami sa gabing ito ng aming pagtatalaga. Ang lahat ng ito po'y aming dalangin hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ini painom na. At ngayon po ay pakinggan naman natin ang isang musical offering na ikakalob sa atin ni Sister Jana Romo and Sean Alamag bago po natin mapakinggan ang kapananabigang mensahe sa pangunguna ng ating minamahal na pastor.
Pasok na kay Pastor. Ayaw po mag-play. Ano po? Ayaw po mag-play ng music. Aba, Diretso na po tayo. ito po tayo. Ito. Akin pong play ay dito sa akin lang yata nag-play. Yun pa man ay salamat po mga kapatid ngayong gabi na tayo patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Talaga pong napakabuti ng Panginoon sa atin sa kabila ng mga naging kinaharap natin kagabi. Napakabuti po ng Panginoon na tayo makapagtuloy sa atin pong pag-aaral. Kagabi po ay ating pinag-aralan ang gabay ng ating paglalakbay at ito po yung may kinalaman sa tinatawag nating Biblia o salita ng Panginoon na kung saan ito po ang ating pinakang gabay upang wag tayong maligaw. Ano po? Ngayon po namang gabi mga kapatid ay ating pag-aaralan ang isang topic na napakaganda po na ito'y ating mapag-aralan habang tayo po ay naglalakbay patungo po sa ayan. Nais ko po kayong muling tanggapin mga kapatid, mga kaibigan sa atin pong pag-aaral ngayong gabi. Nakita po ninyo sa ating screen, nariyan po ang gabi-gabi nating mga topic. Kaya pwede po ninyong masubaybayan yan hanggang September 12. At inaasahan po namin na kayo'y palagi naming makakasama dito po sa Zoom. At ganoon din sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nariyan po nanonood sa Facebook Live. Welcome, welcome po sa ating lahat. Nais ko pong tanungin kayo, mga kapatid, sa atin pong pag-aaral ngayong gabi. Alam niyo po ba ito? Meron pong tatlong larawan akong ipinakikita sa ating screen. Lahat po halos ang sinasabi yan ay 3-in-1. Ano po? Ayan, merong salitang 3-in-1, meron ding nasa gitna na pag kayo'y merong sipon, ubo, o sore throat, ay pwede po niyong magamit. At lalo na po itong nasa bandang kanan ng ating screen. Sino kaya sa atin ang ayaw nito? Di ba po halos mga bata ay gustong-gusto ito sapagkat ito'y matamis. Hindi ko naman ito pinopromote pero ginamit ko lamang po para ipakita sa inyo na narito ang ganitong mga bilang na sabi 3-in-1. Ano po? At iba't ibang mga produkto ngayon ang gumagamit po ng 3-in-1. Tatlo sa iisa. Subalit alam niyo ba ang atin pong pag-aaral ngayong gabi ay kabaligtaran sa 3-in-1. Ang atin pong pag-aaral ay isa, ngunit tatlo. 1 equals 3. Alam niyo po ba mga kaibigan, ito po ay isang hiwaga. Bakit po? Pakinggan ninyo, ako'y meron pong isang maiksing kwentong isalaysay sa inyo. Meron pong isang lalaki na napadaan sa harap ng isang simbahan.
kung saan nakatayo po ang isang lalaki na ang pangalan niya ay si Daniel o Daniel Webster. Familiar po ang kanyang pangalan, marahil siya yung gumawa ng Webster Dictionary. Ang sabi, paano mo mapapaniwalaan ang doktrina na merong isang Diyos pero tatlo? At ang salita pong ito ay Trinity. Yun po yung word. Merong isang Diyos, subalit merong tatlong persona. Kaya bang maipaliwanag yan sa kaisipan ng tao? Alam niyo po, tumingin sa kanya si Daniel Webster at sumagot sa lalaki. Ang sabi niya, naunawaan mo ba ang arithmetic ng langit? Maaring itanong mo, anong arithmetic ng langit? At ito nga po, nasa ating screen, sa tao, ang 1 plus 1 plus 1 equals, ano po? Equals 3. At yan po ay very basic sa mga nag-aaral, lalo na sa kinder grade 1, ano po, sa elementary. 1 plus 1 plus 1 equals 3. Subalit, sa langit po, ang equation o arithmetic sa langit ay 1 plus 1 plus 1 equals, ano po ang sagot? Equals 1. At ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay makikita natin sa isang likas ng kadyusan na ang pagkakaroon ng iisang Diyos pero binubuo ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang tanong, maaaring mahirap ito maunawaan sapagkat ito'y hiwaga. Subalit, alam niyo po ba, may sapat na mga talata sa Biblia na nagpapakita na isa sa likas ng Diyos ang pagkakaroon ng tatlong nagkakaisang persona. Tayo po ay yumuko sa panalangin. Panginoon, narito ang inyong mga salita, nawa po'y patnubayang kamit samahan, maunawaan po namin ang hiwaga ng inyong kadyusan. Iisang Diyos, subalit merong tatlong persona. Salamat po, ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, narito po ang aking binabanggit po kanina. Ang kadyusan, siya po'y iisang Diyos, subalit meron pong isang Diyos, merong tatlong persona. Ito po ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Actually po, yung inyong nakikita sa screen, na para bagang ang Ama ay mataas, ang Anak ay nasa kanan, ang Espiritu ay nasa kaliwa, ay parang mas gusto ko na sila ay parang magkakahilira, ang Ama, ang Anak at Espiritu, sapagkat sila po'y pantay-pantay sa pagka-Diyos. Alam po ninyo, pwede nating malaman ang tungkol sa Diyos. May mga tao kasi na para bagang ang hirap makilala at maipaliwanag ang Diyos, sapagkat ang sabi nila, ang Diyos daw ay naroon sa napakataas na lugar na dako ang langit, hindi natin maunawaan. Kaya nga sabi, maraming haka-haka na nagpipilit ipaliwanag ang Diyos. Mga pangangatwiran na pumapabor o di sumasang-ayon na totoong mayroong Diyos. Ang mga ito'y katunayan lamang na sa ating sariling kaalaman bilang mga tao ay di natin kayang maarok ang hiwaga ng kanyang kabanalan. Tingnan po natin, ang sabi, hindi natin kayang ibigin ang di natin nakikilala.
Well, ang salitang ito talaga pong totoo. How can you love somebody if you don't know him or her? Diba? Yun lamang po. At ang sabi, at hindi rin natin kayang maunawaan ang malalim na hiwaga ng Diyos sa pamagitan ng paghahanap ayon po sa sulat o sa aklat ng Job 11, ang talata po ay 7. So tanong, paano natin ngayon mauunawaan at iibigin ang may likha na ang ating Diyos? Okay? Ito po, maaari ding makilala ang Diyos. Bakit po? Paano natin ito magagawa? Una, sa pamamagitan ng pagkasi ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng pagbubukas natin ng ating puso para makapanahanan ang banal na Espiritu na tupadin ang kanyang kalooban. Ang ganda po, no? Sabi, hindi ito magagawa ng hindi sumasampalataya. Kaya napakahalaga po sa pag-aaral ng paksang ito, mga kapatid, mga kaibigan, napakahalaga po na meron tayong pananampalataya. Ano po bang pananampalataya? Yung kahit hindi mo nakikita, ang Diyos ay nagtitiwala ka at naniniwala kang ang Diyos ay umiiral. Okay, salamat po. Ang kasunod, mga kapatid, upang ating lubos na makilala ang Diyos, ay meron pong dalawang pangunahing katibayan na naghahayag na mayroong Diyos. At kahapon, kung inyo pong naalala yung ating tinalakay, meron pong tinatawag general revelation at meron din pong tinatawag special revelation. Alala po ninyo, ano? Dito po, merong dalawang pangunahing katibayan na naghahayag na mayroong Diyos. Una, ang aklat ng kalikasan, the book of nature. At ang sabi ko nga po sa inyo, tumingin lamang tayo sa kalikasan ay atin pong makikita ang bakas ng Diyos na siya'y lumikha. Kahit sa kabila nga po na nakakalungkot ngayon, ang atin pong kalikasan at kapaligiran ay totoong nasira na po sapagkat hindi ito natin napapangalagaan. Ang ikalawa ay ang banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan na ating gabay sa paglalakbay, mga kapatid, ay isa ding pangunahing katibayan na mayroong Diyos. Kaya napakagandang gabay ang Biblia upang sa ating pag-aaral ay makikita po natin na tunay na mayroon pong Diyos. Ano po? Kaya yung pong dalawa, Book of Nature and the Bible, ay yan po'y mga tinatawag evidence, mga patunay. At tingnan po natin, ano pa ang mga katunayan specific na dito sa mga nilikha. Sa awit po 19 verse 1 and Romans 1:20, sabi, maaring matuto ang sinuman sa kalikasan. And that's right. Kaya nga po ang mga paaralan noong panahong wala pang COVID-19 ay meron pong tinatawag na field trip. Hindi po ba? At ako po ay nakasama na ng ilang beses sa field trip po ng Lutukan Adventist Elementary School. Dito po sa Lutukan 1 sa Sariaya, Quezon. At talagang nakakatuwa. Sinamahan ko po yung aking dalawang anak, si Hugo at si Atalia. At kasama ang mga guro, ano po, at iba pang mga bata at mga magulang. Sa amin pong pagpapasyal, pagpalipat-lipat sa iba't ibang mga lugar, tunay na natuto po ang aking mga anak at ganoon din po ako bilang ama. Kaya ang sabi pa sa Gawa 17:23, ang likas ng tao ay katibayan din na mayroong lumikha. Mga kapatid, mga kaibigan, tingnan ninyo ngayon ang inyong sarili.
tingnan ninyo ang inyong katabi kung gaano siya kagwapo, kung gaano siya kaganda. Pagmasdan mo ang kanyang kaanyuan bilang tao, ay masasabi nating tunay na merong Diyos na lumikha. Ano po? Yung kabuuan, may ulo at merong mga bahagi, may katawan, may kamay, merong mga paa, mayroong internal organs. It's very amazing how God created man. At ito po'y patunay lamang na talagang may Diyos na lumikha. Wala pong maaring ibang tao na makalilikha kundi ang Diyos lamang. Maliban po, sapagkat yung lalaki at babae ay ikinakasal, nagiging mag-asawa, ay nagiging tayo ay procreator ng Panginoon. Kaya ang sabi po, mga kapatid, kung kanina ay katibayan o katunayan sa mga nilikha, ngayon naman po ang kasunod ay ang katibayan sa mga kasulatan. Kagabi po ay aking pinakita sa inyo ang Biblia. Ayan, ako po ay merong Bible. Hindi makita at marahil dahil ako ay merong virtual. Ayan, dito sa bahaging ito. Ayan, ito po ay Minister's Bible. Ang Biblia, kung ito po ating pag-aaralan at pag ating binasa, ay makikita po natin ang sabi sa Genesis 1 verse 1. Yan po ang unang aklat sa Lumang Tipan. Ang sabi, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kaya dito sabi, pinatutunayan niya na siya ang Diyos na lumikha. Ang sabi po sa Roma 1:18, 28 at 22:28, awit 14:1, napakalakas ang patutuo ng mga nilikha na walang maidahilan ang mga hindi naniniwala sa Diyos. At sa iba pong aklat, yung awit na yun, ang sabi, ang nagsasabing walang Diyos, siya'y mangmang. Kaya ako po'y naniniwala, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo po'y hindi mangmang. At ayaw din po nating tayo tawaging mangmang. Kaya nga, tayo'y naniniwala na meron pong Diyos. At sa pagbabasa po natin ng Biblia, ay atin pong makikita ang mga katunayang iyan. Kaya talagang tunay po na napakahalaga ang pag-aaral ng kasulatan ng Biblia, sapagkat dito po ang sabi, inihahayag ng mga kasulatan ang mga mahalagang pagkakilanlan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pangalan. Ano pa? Kanyang mga gawain at ng kanyang hindi mapantayang likas. Talagang napakaganda po nito. Kaya tingnan po natin, ating lalong alamin, kilalanin natin ang Diyos na namasusumpungan sa Biblia, sapagkat dito po inihahayag ang Panginoon o ang Diyos. Atin pong pag-aralan ang mga pangalan ng Diyos. Ito po ay isa sa controversial, na topic sa Biblia o pag-aaral, sapagkat sa iba't iba pong mga tao, sa iba't ibang mga nag-aaral ng Biblia, ay ayon sa kanila, meron lang iisang pangalan ng Diyos. At nililimitahan nila ang pangalan ng Diyos sa iisang pangalan. At pag kung nagpangalan ka daw ng iba, ay parang sabi hindi na tama o hindi totoo. Well, mga kaibigan, mga kapatid, sa Biblia po ay nagpahayag ang ating Diyos sa iba't iba pong kaparaanan at iba't ibang pangalan. Narito, ang una po ay Elohim. Ito po yung mga Hebrew word sa Bible. Ang meaning po nito, inihahayag nito ang banal niyang kapangyarihan. Ganda po At ang ikalwa ay Elyon. Ang ibig sabihin ay kataas-taasan. Ano pa? Bukod po sa Elohim, bukod sa Elyon, meron pong mga pangalan pa ang Diyos sa Biblia, lalo na sa Lumang Tipan. Ang kasunod po ay El
Elyon, Diyos na kataas-taasan. Sa Hebreo, ang salita o pangalan pong El, ang ibig sabihin po nun ay Diyos. Kaya makita nyo, Elyon. Kanina Elyon, kataas-taasan. Nilagyan po sa unahan niya ng El, ang ibig sabihin po nun ay Diyos na kataas-taasan. Kaya may mga pangalan, di ba? El Shaddai, God the Almighty. So, yun po ang ibig sabihin. At naghahayag po ang Biblia kung paano makilala natin ang Diyos na meron siyang ganitong mga pangalan o katawagan. Ang nakapokus sa kanyang matayog na katayuan, Genesis 14 verse 18. Ano pa? Meron pa ba bukod sa Elyon, Elohim at El Elyon? Yes, meron pa po mga kaibigan ko. Ano po yon? Ito po yung Adonai. Ang ganda po, no? Adonai. Panginoon, inilalarawan ang Diyos bilang pinakamakapangyarihang namumuno. At ang sabi po yan sa aklat ng Isaiah 6:1, awit 35, 23. Adonai. Kaya ito'y Lord, Panginoon. Ipinahahayag, inilalarawan, ano po, na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Tingnan natin, ang Diyos ba'y basta lamang nakaupo o kaya nakahiga o wala siyang ginagawa? Ang Biblia po'y nagpapahayag na ang ating Diyos ay merong mga gawain. Ano po yun? Sang-ayon sa Genesis 1:1, awit 24:1-2, siya po'y manlilikha. God is the Creator. Deuteronomy 5 verse 6, siya ay manunubos, Redeemer, Savior. At ganun din po yan, yung 2 Korintos 5:19, tagapagligtas. Isaiah 46:11, tagapagpanukala. Isaiah 46:10, tagapagbigay ng hula. At Deuteronomy 15:6, siyang nangako. At Exodus 34 verse 11, nagpapatawad. Kaya ang Diyos, ito'y iilan lamang sa kanyang mga gawain. Alam ko pong napakaraming gawain ng Diyos. Sapagkat siya po'y makapangyarihan sa lahat. At very much concerned sa atin pong lahat, sa iyo at sa akin, mahal na kaibigan. Kaya talagang ang Diyos ay talagang meron po siyang mga gawain na kanya pong ginagawa. At kaya nga kailangan natin itong malaman upang ating makilalang lubos ang Panginoon. Ngayon, hindi matularang mga katangian ng Diyos. Ito po yung mga attributes. At ang mga katangiang ito'y sa Diyos lamang. Ano po yun? 1:5:26. May buhay siya sa kanyang sarili. Hindi niya kailangang bigyan siya ng buhay. Meron ng life, may buhay na siya sa kanyang sarili at siya existing na. Bago pa nagkaroon ng mundo o sanlibutan, meron na pong Diyos. Ang kasunod, may kalayaan siya sa gusto niyang gawin. Efeso 1:5. Nalalaman niya ang lahat ng mga bagay at ang word po nito sa biblical term ay omniscient. Ang ibig sabihin po, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Ito man ay lihim, ito man ay hayag, ito may kubli, lahat po ay walang maililihim sa Diyos because He is an all-knowing God. Alam po niya. At yan po yung Job 37:16, awit 139, 1-18. Ano pa? Ang kanya pong katangian, ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Omnipotent. My God is omnipotent. Siya po'y makapangyarihan sa lahat. Kaya ang Diyos ay nagagawa niya lahat. Walang imposible sa Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. At sa bandang huli, ang sabi rito, siya ay naroroon kung saan niya nanaisin. At ang tawag po dito ay omnipresent. Saan man tayo naroon, all over the world, ang Diyos, ang presensya niya ay naroon po sa lahat. Hindi po siya pwedeng ilagay sa isa lamang lugar o space, kundi siya po'y nasa lahat.
at mas malaki pa siya sa kalawakan. Awit 139, 7-12 at masusumpungan din po yan sa Hebrew 4 verse 13. Kaya talaga pong ang Diyos ay merong mga hindi matutularang mga katangian. Bukod tangi po yon sa Diyos at makapangyarihan po ang ating Panginoon. Sa pagpapatuloy, meron pong mga katangian ng Diyos na maaring tularan. O, kanina, napansin ninyo, attributes po yon, yung hindi pwede, sa Kanya lamang yun, hindi pwede nating tularan. Ngayon po, ito ang Kanyang mga katangian at bilang mga tao ay pwede po nating gawin ito. Una, Roma 5:8, pag-ibig. Ang Diyos po'y pag-ibig at kaya nga tayo ay natutong umibig. Ikalawa, Roma 3:24, biyaya. Ang Diyos po'y punong-puno ng biyaya. Awit 145:9, kahabagan. Talaga pong ang Diyos ay laging nahahabag sa atin. At lalo naman sa awit 99 verse 9, kabanalan. God is a holy God. Siya po'y banal at gusto niyang tayo na kanyang mga anak ay mamuhay din na may kabanalan. Sa bandang kanan po ng ating screen, kahatulan. Apokalipsis 22:12. Ang sabi nga, God is a God of love and He is also a God of mercy. Of justice. At ang 1 John 5:20, katotohanan. Wala pong kasinungalingan sa Diyos. Ikalawang Pedro 3:15, pagiging matiisin. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay mapagpahinuhod na Kanya pong ninanais na tayong lahat ay talagang dumating sa pagsisisi upang bago siya dumating ay tayo po'y mahanda at makasama sa pagsalubong sa Kanya. At ang panghuli sa ating screen, sa Juan 17:25, Ezra 9 verse 15, katuwiran. God is a righteous God. Kaya ito po, mapapansin ninyo mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung mga katangian, ilan lamang sa mga katangiang ibig ng Diyos na ating tularan. Ano po? Sapagkat ito'y napakaganda at kung ito po ay ating maisabuhayan. Ngayon, meron pong tinatawag ang pamamahala ng Diyos. Hindi siya pwedeng pigilan sa kanyang nais gawin. Ayon po yan sa Daniel 4 verse 35. Kung ano pong kanyang naisin, kung ano pong kanyang kalooban, ay ito po'y gagawin ng Diyos. Ang kasunod, kanyang nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan niya ang lahat ay nangyari, nangayari at nananatili. Apokalipsis 4:11. Tunay po na ang Diyos ay talagang merong sovereignty. Meron po siyang kapamahalaan sapagkat siya po'y makapangyarihan sa lahat. Ngayon, paano makamtan ang kaalaman ng Diyos? Sabi nga po nung aking professor sa AUP, nung kami po'y nag-aaral, ang sabi niya, ang Diyos ay napakalaki. Bigger than the universe. Subalit ang alam natin na maaring narito sa Biblia, ang sabi niya ay kasing liit. Pinapakita ko po yung aking daliri, yung hinliliit. Sabi niya, napakaliit, maaring isang butil lamang ng munggo o ng anumang beans, na gayon lamang ang ating nalalaman tungkol sa Diyos. Na hindi siya pwedeng ilagay sa isang laboratorio at pag-aaralan na parang idadissect ng mga nag-aaral. Pero sa kabila ng kalakihan po ng Diyos, mga kapatid, ay makakamtan natin ang kaalaman tungkol sa Kanya. Paano po yun? Ang pagkaunawa sa kaalaman ng Diyos ay may kinalaman ang lubos na pagpapasakop ng puso at isip. Ito pala po yun, mga kaibigan. Kung gusto nating makilala at maalaman ng Diyos, ito pala'y hindi sa ating karunungan, hindi ito sa ating katalinuhan, hindi ito sa ating sariling kagalingan, kundi lubos na pagpapasakop
ng ang ating puso at isip. Ito'y pagbubukas ng buong kalooban sa pamamatnubay ng banal na Espiritu. At yan po'y ayon sa Juan 7:17. At dahil dito'y hindi ito mauunawaan ng mga hindi sumasampalataya. Kaya napakahalaga, mga kaibigan ko, napakahalaga na meron tayong pananampalataya, sapagkat kung wala itong pananampalataya natin sa Diyos, hindi po natin kayang maunawaan ang likas ng ating Panginoon. Kaya nga, talagang kailangan pala na ating ipasakop ang ating puso, ang ating mga pag-iisip kung ibig natin na makilala ang Panginoon. Kaya sabi, ang pagtatakda ng Diyos at ang kalayaan ng tao, ang sabi, inihahayag ng Biblia, ang lubos na pamamahala ng Diyos sa buong sanlibutan. Kanyang itinakda na ang tao ay maging kawangis ng Diyos. Yan po'y ayon sa Roma 8:29, talata pong 30. Kaya napakaganda no po. Ang Biblia ay naghahayag ng lubos, na pamamahala ng Diyos o ng sa buong sanlibutan. At ang tao, na tayo po inilikha ng Diyos, ay itinakda niya na tayo maging kawangis ng Diyos. Kaibigan, ikaw ay kawangis ng Diyos. Kapatid, ikay kawangis ng Diyos. Nilikha tayo ng makapangyarihang Diyos. Kaya nga, ang pagtakda ng Diyos na ito sa kalayaan ng tao ay ito po ang mga sinasabi. Nalalaman natin, bakit po? Nalalaman ng Diyos ang ating mga pagpili. Araw-araw po meron nahaharap tayo sa pagpili. Ito ba'y kakainin ko? Ito'y hindi. Ito ba'y isusuot ko? Hindi. Ako ba'y manonood ng live streaming ng Zoom ni Pastor Juby o hindi? Lahat po nahaharap tayo sa pagpili. At dahil sa foreknowledge ng Diyos, ito'y kanyang nalalaman. Subalit ipinagkaloob ng Diyos ang lubos na kalayaan sa tao kung ano ang personal nating kapasyahan. Ang ganda po sa kabila na tayo nilikha ng Diyos, binigyan niya tayo ng freedom of will or freedom of choice. Na bagaman tayo nilikha ng Diyos, may kalayaan po tayong pumili. Sabi, itinakda ng Diyos na sino man sa kanya'y manampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sabi po sa Juan 1:12, Efeso 4, talatang 4 at 10. Kaya ang kailangan po, magkaroon tayo ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ito po isang pag-aaral na kung talagang ating titingnan ay napakaganda sapagkat ito po'y very fundamental. Anong ibig sabihin po? Bago natin malaman ang ibang mga katotohanan, dapat po ito'y maalaman natin ang doktrina ng Diyos, ang kadyusan. At ang sabi nga po, ang relasyon na namamagitan sa kadyusan. Ito po ang sabi, ang pagkakaisa, ang paniniwala ng Israel na mayroon lamang isang Diyos. At nariyan po sa screen ang mga talata, Deuteronomy 4:35, Isaiah 45 verse 5. Talaga pong ang Israel ay sinasabi po na, hear ye, O Israel, our God is one God. Isang Diyos. At ang sabi po sa ibaba, ang mga Kristiyano ay naniniwala sa Trinity. Ang Trinity po, wala po yan sa Biblia ang salita, subalit ang prinsipyong iyan o theology niyan ay naroon po sa loob ng Biblia. Ito'y hindi, ulitin ko po, ito'y hindi kasalungat sa paniniwalang monotheistic. Ano po ba yung monotheistic? Ibig sabihin ng mono, one, iisang Diyos. Kasi po yung iba na outside Israel, sila po'y
monotheistic. Ibig sabihin, marami silang pinaniniwalaang Diyos. Subalit tayo po ay monotheistic. At naroon po Mark 12:29, John 17 verse 3, at 1 Corinthians 8 verse 4 to 6. Kaya talaga pong makikita natin ang pagkakaisa. Bagaman sila'y tatlong persona, sila po'y nagkakaisa. Kaya nga, ang paggamit ng Diyos ng pangmaramihan o plural, ito po, mga katunayan na po ito, mga kaibigan ko. Genesis 1 verse 26, lalangin natin. Ano po ang sabi? Lalangin natin ang tao sa ating larawan. Let us make man in our own image, in our own likeness. Pag ginamit po ang salitang natin, our, sa tinatawag po nating English, sa Tagalog man, iyan pong ibig sabihin pangmaramihan, plural form. Ano po? At narito pa, Genesis 3:22, narito ang tao ay naging naging katulad na natin. At marami pong mga talata sa Biblia na ginamit po yung salitang natin, referring na merong kasama ang Diyos. At ang sabi nga ng iba na hindi naniniwala sa Trinity, ang kausap daw niyan ay anghel. Paanong magiging anghel ang kasama niya? Ay lalangin natin, hindi po creator ang anghel. Ang anghel po ay isa ding nilikha ng Panginoon. Kaya pag sinabi natin, it's more than one. Dalawa, tatlo, o marami. Pero ang Biblia naghahayag po na merong tatlo. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya talaga pong ito'y mga patunay. Ano po? At marami pong talagang pagkakataon na dinamit po ang salitang Espiritu ng Diyos na hiwalay sa Diyos. Ano po ang sabi? Nariyan po, Genesis 1:2, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At Isaiah 48:16, ang Panginoong Diyos at ang kanyang Espiritu ang nagsugo sa akin. Kaya ito po yung mga katunayan na merong Diyos, meron ding Diyos Espiritu, banal na Espiritu. Kaya ito po yung mga patunay at marami pa pong mga talata sa Biblia na talagang iisa ngunit sila'y tatlo, mga kaibigan. Kaya ang sabi rito, ang kanilang ugnayan. Ano bang relationship ng Ama, ng Anak at ng Espiritu? Ang tatlong persona ay nagtataglay ng magkaparehong mga likas. Silang tatlo'y nagtataglay ng parehong kapangyarihan. Silang tatlo'y nagtataglay din ng ng pantay na kabanalan. Wala pong lamang sa kanila pagdating sa kadyusan. Sila po'y pantay-pantay sa pagkadyos. Napakaliwanag po niyan, kapatid ko. Napakaliwanag po niyan, kaibigan ko. Talagang ito po'y mga katotohanan na nasa Biblia kailangan po nating malaman lahat. Sapagkat tayo naglalakbay pauwi sa langit na bayan, kailangan po natin itong malaman. At ang sabi nga, relasyong namamagitan sa tatlong persona. Ang kadyusan ay may isang panukala, isang kaisipan, isang karakter. Ngunit ito'y hindi winawala ang kanilang magkaibang pagkakilanlan sa personalidad ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Kaya talaga pong itong relasyon na namamagitan sa tatlong persona, sila po'y isang panukala, isang kaisipan, isang karakter. Talaga pong napakaliwanag po niyan. At ang kanilang kanilang bahagi ng gawain ay bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang bahagi upang matupad ang panukala ng pagliligtas. Amen, mga kapatid. Amen, mga kaibigan ko. Ang kanilang kanilang bahagi ng gawain, bawat isa sa kanila, ang Ama,
ang Anak at ang Banal na Espiritu ay may kanya-kanyang bahagi. Ang kanilang layunin ay matupad ang panukala ng pagliligtas. Tunay po na kailangan tayong maligtas, kapatid, kaibigan ko. At ang kadyusan ay talagang gumagawa ng lahat ng kaparaanan upang tayo ay talagang maligtas. At ang sabi, ang Ama ang tumatayo bilang pinagmumulan. At ang Anak naman ay taga-pamagitan. At ang Banal na Espiritu po ang taga-pagpatupad. Ang bawat isa po sa kanila ay merong kanya-kanyang mga gawain. Merong kanya-kanyang mga role. Kaya napakaganda. Ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Silang lahat yung tatlo personalidad ay nagkakaisa. Iisang Diyos na merong tatlong persona. Kaya sa bandang huli ng ating pag-aaral, mga kapatid, mga kaibigan, saan nakafocus ang Diyos o ang kadyusan? Nakafocus sa kaligtasan. Ulitin ko po, ang Diyos, ang kadyusan, sila po'y nakafocus sa kaligtasan. Si Kristo ang tagapamagitan upang iugnay tayo sa Ama. At tayo'y ipagkasundo sa Ama. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamagitan niya o ni Kristo. Kaya yan po ang binabanggit ng aklat ng Juan 14:6. Talagang si Kristo po ang tagapamagitan at tayo'y kanya pong pinagkasundo sa Ama, siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala pong ibang daan patungo sa Ama kundi sa pamagitan ni Kristo. Kaya dapat tayo may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito sa bandang huli ang sabi, doon sa krus ay nahayag ang kapuspusan ng kahayagan ng pag-ibig ng kadyusan na walang bahid ng pagkamakasarili. Dito sa krus ay ating nakita ang paanyaya ng Diyos. Ano po ang sabi niya? Magsiparito kayo at magtatamo kayo ng kapayapaan. Filipos 4:7. Opo, kapatid. Opo, kaibigan. Ang Diyos, ang kadyusan ay nahayag doon po sa Kalbaryo sa krus. Nung ang kanyang bugtong na anak ay maipako sa krus, yun po'y para tayo magkaroon ng kaligtasan. Nag-aanyaya po ang Diyos na sabi, hali kayo, magsiparito kayo at magtatamo kayo ng kapayapaan. Kapatid, kaibigan, lumapit ka sa Panginoon. Ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya sapagkat ito ang kailangan nating gawin. Lalo tigit sa panahong merong pandemya, inaanyayahan tayo ng Diyos na kilalanin siya, ibigin siya, at higit sa lahat, sampalatayanan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapatid, kaibigan, tunay ating pinag-aralan ngayong gabi. Tunay po na mayroong iisang Diyos na merong tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Naway atin silang sampalatayanan sapagkat ang kadyusan na nasa langit ay gusto tayong maligtas at sa ating paglalakbay pauwi sa langit, ibig ng Diyos na ikaw ay makasama. Nawa, pagpalain tayo ng Panginoon sa gabing ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Amen.
Hindi po ha. Brother Tony, paki-unmute. Ano? Ano?
Ayos na? Okay na. Okay. Ay, malimutan. Ang maraming Diyos ng pangyarihan sa lahat, sa gabing ito, kami nagpapasalamat at aming napag-aralan ang hiwaga ng aming Diyos. Ang di namin maturok na kapangyarihan na aming natutunan sa gabing ito. Panginoon, hindi po namin makakaya na ipaliwanag ito ng ayos sa aming mga kaibigan. Kaya nga, O Diyos, pamagitan ng iyong kapangyarihan, aming pong idinadalangin, nandagdagan mo pa ang aming mga kaalaman upang ito ay maunawaan ng aming mga kapatid. Nais po namin na sila ay makabahagi sa iyong kaharian na inihahanda sa amin. Kaya nga, O Diyos, ang pagkaalamang ito ay maging sandata upang sila ay makasama namin at makabahagi namin sa buhay na walang hanggan na iyong inihahanda sa bawat isa sa amin. Kaya nga po kami nananampalataya na kami ay iyong gagabayan, kami ay iyong tuturuan sa gabi-gabi namin pag-aaral at sa kabila ng pandemic na aming kinakaharap. Alam namin, Panginoon, na nariyan ka, hindi mo kami pababayaan at itutuloy mo sa pamamagitan ng live streaming ito ay maibahagi namin ang ibinigay mong katungkulan sa bawat isa sa amin. Kaya nga po, Diyos, sa iyo namin niyahabilin ang aming mga buhay, ang aming sarili, ang aming mga kaalaman ay iyong dadagdagan at iyong pupunuan ng aming mga kakulangan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang gabi po at napakaraming salamat sa ating lahat at kay Pastor Juby Estrada sa napapanahong pabalita na tungkol sa 3 persona sa iisang Diyos. Maraming salamat din po sa aming mga sumubaybay ngayong ikalawang gabi ng 12 serye na may iba't ibang nakakamanghang mga topic at nakaka-inspire. Muli po akong nag-aanyaya bukas ng gabi. Dito pa rin po sa ating Homeward Bound Seminar para sa ating lahat at para din po sa ating mga invited na ay EL Care Group Friends. Pagpalain po tayo ng Diyos at maging pagpapala din po tayo sa lahat. Magandang gabi at ang papuri ay sa Diyos lamang. Amen. Amen.